Pagdating naman po kasi yun nga sa lahat po ng aspect ng buhay, yung kumbaga kahit sa career o kahit sa pagpapamilya, kahit sa pag-workout especially and sa sports, napakaimportante po ng discipline. Tama. So, para sa inyo po, paano po mabi-build yung discipline? Routine. Routine talaga 'no? Kasi pagka ngayon mo lang gagawin mo ngayon, isang araw, dalawa, bukas iba na naman, wala, hindi talaga, hindi ka makakuha ng magandang result, eh. Opo, Routine talaga. totoo yun. Kasi ako kasi medyo pagkatao ko po medyo neurodivergent ako. Marami po akong mga ganap sa buhay, like marami pong ginagawa. Nagbi-business po ako, kumakanta ako, tapos, ito po yung podcast, tapos Mm, nagfa-farming din po kami. mm. Yun po yung problema ko, like paano ko ba ibi-build yung routine ko na kahit kalat yung ginagawa ko, eh, meron pa rin akong routine na talagang mai-organize ko kasi yun naman po yung problema ko. Pero dalawa lang sa akin, kahit hindi Mm. mo ko hinihingan ng payo, Opo, talagang sa totoo lang, exercise talaga, opo, uunahin mo lang siya. opo, Tama naman, ginagawa mo naman opo, na exercise, eh. Kasi lalo na pagka busy ka na, marami ka ng ginagawa, opo. tapos sa huli mo siya gagawin, yung Ay mahirap pahapon na na, po, parang iba na yung, opo. wala na, ubos na energy mo, eh. Totoo. Pero Tsaka iba po energy pagka nag-workout ka na sa umaga. iba na Opo, talaga, parang ang dami mo nang natapos, 'di ba? opo. Pero pagka ako naman, kasi sabi ko sanay na kasi ako, lagay mo ko sa umaga, tanghali, gabi, kahit sang oras, pag ako nakakita ng bakal, nakita ko ka na Opo, pagpasok, nandiyan opo. yung kinakati yung buong muscle ko, 'di ba? Gusto ko na po mag-workout Gusto ka. ko mag-workout. Kasi puwede ka Opo, nang lumagay kahit anong oras, eh, na pagka opo. exercise talaga, ang lakas maka-ano ng mindset, Ng mindset. kahit Kasi yun din po yung inaano ko talaga sa workout, eh, na parang halos lahat din po kahit yung mga kaibigan ko na nung nag-start nag-workout lang kami ta's parang yun nga po naging dahil nagkaroon sila ng drive dahil sa pag-wo-workout, hmm, lahat na ibang aspect na ng buhay nila damay pati lahat, oo, pati damay. career nila, Damay pati talaga. diet nila inaayos nila na nakakatuwa na nagsimula lang dahil sa workout. Kasi parang ang di ko rin ang parang base po sa research ko yung 'di ba po 'pag nagwo-workout tayo is tumataas yung mga androgenic hormones Mm, natin like co testosterone and correct, correct. HGH. Na yun po pala yung isang benefit ng mataas na testosterone is mag-e-enjoy kang yung magiging pleasurable sa'yo yung may hirap na bagay. Totoo. Opo, kaya pala parang yun nga yung napansin ko na nung mga tao na kilala ko nagwo-workout, driven na driven din sa buhay na matataka ka, sila pa yung maraming energy para gumawa pa ng ibang bagay. Tsaka hindi kasi 'pag nag-workout ka nga, yun yung maganda dun, yung alam mo may natapos ka, ang Opo, bilis kasi yung 'di ba maggo-goal ka ng isang bagay, ang opo. tagal bagong makuha. Eto, everyday may tinatapos ka. Oo, Na totoo po. hindi naman mahirap, actually term nilang mahirap, hindi. Masarap yun, eh, lalo na Totoo po. endorphin lumabas na. Endorphin 'no, after. Tapos 'pag yun nga sa workout na usapin, kaya lang minsan nawawala yung iba. Kahit na nandun na ako man na mahilig na mag-workout, pero 'pag nawala ako ng 2 araw lang, 3, ang hirap Opo. ng Ang bumalik. hirap po, totoo yun. Kaya hangga't maaari, kahit galing ka na sa trabaho, pagod ka na, ilusot mo lang 10 minutes, 5 minutes, Oo. para hindi ka lang mawala talaga. Yun po sa tanong ko naman kasi ako kakagaling ko lang po diyan, na-injury po ako sa basketball nung kailan. Mm, Korbo lang naman, dalawang daliri. mm. Ta's yun po yung struggle ko, like kasi araw-araw nga po ako nagwo-workout. Talagang bad trip na bad trip ako na ang liit-liit lang nung injury pero hindi ka makapag-workout talaga dahil nga yung kamay mo, puro kamay mo Oo. kailangan. So paano po ba yun? Paano paano mo po kunyari isisingit na makapag-workout pa rin kahit injured ka kung sakali? Ganito tayo muna sa injury, kasi yan Opo, yung isa sa work ko, eh. opo, Maraming nagpupunta sa akin, opo, ang daliri pinakamahirap pagalingan yan, opo, sa totoo lang. Gano'n uli yan, kasi may namamaga diyan, eh. opo, So, inflammation. Kaya ang unang eto, nagtataka sila, bakit ako nakakabalik agad maski na talagang masakit, pero opo. nakaka-workout ako. Ang sikreto ko lang diyan, talagang pinapaalis ko talaga yung sugar para mabilis ang recovery nila. Oo, Napakatakaw ko po totoo. sa kanin. Kasi subok na yan, eh, ilan mga Opo, kliyente ko na gano'n, bakit sila agad nakakabalik? Simula nung naituro ko sa kanila, dati kasi sila pagka na ganyan, yelo agad, ice, 'di ba? opo, Eh, hindi nga gano'n, eh, kailangan mag-alis ka muna ng para opo, mawala yung opo. pamamaga. Nagko-cause nga raw po kasi Oo, talaga ng eh. inflammation ng sugar po 'no? Talagang ano mo siya, para makagaling, tapos Opo, pagkatapos nun, wala ka ng dahilan hindi na maka-workout, kasi sabi ko nga, 1 or mga 2 days na yan, opo. maititiklop mo siya, mailalaro mo na Oo, uli. gano'n po. Pansinin mo yan. Sa'kin po 1 week bago ko siya naigalaw. Pero ngayon kanina po nakapag-workout na ako, naka 2 days na ako mula nung tumigil ako. Pero yun nga po, yung po struggle ko talaga sabi ko na-injury ka, hindi ka na makakapag-workout ta's Hindi, 'pag opo, 'pag gano'n, 'pag inisip mo injured ako, hindi ako gagalaw, hindi. opo. Pero Ma subukan mo, meron pa rin katulad niyan, o sige nagwe-weights ka naman, 'di ba? opo, Imbes na itigil mo, bakit ka kukuha ng
ng pipigain mo na weights or ano. Opo. Hindi, body weight ka. Okay. At least nag-exercise ka pa Opo, rin. basta gumalaw ka. Gumalaw Siguro nga. excuse ko na lang din Excuse yun na nung din. kaya. Nagiging excuse talaga minsan. Oo. Ako kasi dumaan na rin sa ganyan. Opo. O injured ako, o puyat ako, o ano ako, busog ako. Hindi ka Opo. ngayon gagalaw dahil doon na nag-start yung tatamarin ka. Isang Opo. araw kang di nag-workout. Dalawang Dalawang araw. araw. Hanggang tuloy-tuloy na. Ngayon ka ako kahit injured ako, Opo. kung hindi ko ito matiklop, edi hindi ako mag-weights, wala akong gagawin. Body weight, marami kang pwedeng gawin, di ba? Doon ka lang Totoo. muna. Wala kang lusot. Totoo. Keep in mind ko yan talaga. Opo. Pagdating naman po nga po sa working out naman, ano po yung working out style nyo? Like, paano po kayo? Whole body ba? Or splits kayo? Or... Ako, ganito uli. Sa akin, uli. Kasi ako Opo, yun po, yun po. pinag-usapan. Puro sa perspective. Sige, niyo puro po. sa akin. Sarap ha. Ako bida. Opo. Ay, Talaga, sir. Ganito. Ako kasi, body part ako. Hindi ko lahat bino-workout everyday. Everyday, opo. Ano ba, ngayon, nag-chest ako, sasabayan ko lang siya. Pero chest, sana tapos na ako. Meron pang energy. Sasabayan ko yan ng triceps. Triceps, opo. Tapos, second day ko, kung tatargetin ko yung shoulder, sasabayan ko yan dapat tapos na rin ako, pero pag meron pa, sasabayan ko siya ng biceps. Pwede naman niya magkakadikit yan ng muscle eh. Tapos, pag nag-legs ako, pwede na i-core yan, ganun. Parang dalawa kada isang araw. Gets, opo. Pero kasi nga, sabi ko, hindi naman lagi araw-araw yung condition mo ganun. So, isang muscle sa isang araw, okay na. Opo. Pero kung ako naman tatanungin naman, kung sa iba naman, pwede ka naman hindi everyday, every other day, pero all major body Full parts body na. naman. Diba? Opo. Para ipahinga mo lang siya, makapagpahinga na. Opo. Kasi hindi mo naman pwedeng gawin, alam mo, nag-chest ako, chest uli bukas, hindi mag-grow yung muscle, kailangan Oo nga pinapahinga. po eh. May 48 hours na dapat recovery time eh. No? So, ganun. Sa akin po kasi noon, dati po kasi nung nagbubuhat talaga ako, lagi ako intense. Kaso nga po, nagiging problema sa akin, sa sobrang intense ko mag-workout, pag nag-crash ako, kaya na-injure o kaya ganun. Ayun. Kaya tapilok ka, basketball. Natitigil po ako, pag natigil ako isang taon, talaga lumulobo ako. Lolobo ka talaga. Talagang so parang, tsaka yung kunyari po, yung crash din po, yung kunyari sobrang pagod mo, tapos hindi ka nag-workout, tapos naging 2, naging 3 araw na hindi ka nag-workout. Ang naging struggle ko po, is lagi nga po ko intense. So parang nagkaroon ako ngayon na yung ginagawa ko na lang ngayon is around 40-minute workout na lang. Tapos talaga paulit-ulit na lang na simpleng-simple lang, madali lang, like hindi na ako nagmamabigat. Ang workout ko na lang po talaga parang pagka yung push day ako, parang chest at saka squats, tsaka bench press, squats, tsaka shoulders lang po. Tapos yung next ko naman is pull, deadlift and back naman po. Tapos ganoon. So parang doon nga rin po ako nag-struggle na pagka hindi ko magagawa yung mga yun, parang nawawala po ako sa track nung workout ko. Pero kasi ikaw, pag nag-workout ka rin, talagang kailangan maka 40 minutes ka, sabi mo. Yun ang tina-target mo. Ay, hindi po. Ganun. May clean na po kasi dati po 2 hours ako mag-workout. Yun yung mga una. Kahit ako nung nag-start ako niya mag-workout, akala ko mas makakuha ako ng result pagka 2 hours, 1 hour. Ngayon, 5 minutes minsan nag-workout ako. Pag ako nagdi-design ng program dun sa client ko, yung mga pag tinatamad, mga client, kaya ako na bahala. 5-minute workout, wala na. Talagang kuha na yung gusto nila. Sumunod, nabitin, coach. Nabitin ako. Nagiging 10 yan. Binubuang ko sila. 15. Pero dyan, na mahaba na workout, kahit ako, hanggang 30 minutes lang. Kasi, yun lang kasi. Mahaba pa pala yung 40 minutes ko, no? Yun lang kasi kailangan ng muscle na galaw talaga. Yung susobra dyan sa 30 to, mga 45 siguro, sabihin mo na, 40-45, okay pa rin. Pero kasi ngayon, hindi na kailangan ng hindi ka naman talaga bodybuilder na kailangan mo magtagal doon. Kung gagamitin mo lang, katulad tayo, gamit lang na sa araw-araw, gagamitin lang natin para sa sports natin, 30 to 45. Hindi mo na kailangan na mahaba. Kasi yung iba doon, parang nag-struggle na, nahirapan na, di ba? Ikaw, parang hindi mo na matatapos yung program. Hindi na kasi kailangan ng muscle mo yun. Ibig sabihin, ayaw niya na. Huwag mo nang pilitin tapusin yun. Ano na yun, no? Cortisol na po yun pagka na